Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, Travel and Real Adulting Podcast, Tara Podcast. And ang ating episode for today is all about adulting dahil ang dami nangyayari sa mundo. Diba? Medyo pause muna sa travel. Oo. Well, actually, feeling ko may mababato pa rin tayong travel-related things. Mm-mm. Pero dahil Travel and Real Adulting Podcast, kung bago kayo dito, guys, yun talaga ang topics natin dito. Mostly about travel, tas adulting, anything about pagtanda. Tsaka syempre, couple life. Kasi yun yung masashare natin sa kanila. Kasi couple tayo eh. Yes. So, ganun. Tama ka doon. Yun sa dami nangyayari lately na parang, alam mo, sa sobrang daming nangyayari lately, nag-chill pill na lang ako. Ano yung chill pill? Ano yung chill pill? Parang napuno na ako, hindi lang dun sa mga nangyayari sa paligid, pati yung sariling problems natin. Oo nga eh. Guys, akala nyo ba wala kaming problema, no? Pag-alagala kasi kami, tapos sa mga socials natin, syempre, share natin, our travels, ganyan. Meron din, tao lang. So, sabi ko, masyado na ako napuno. Mm-mm. Gusto ko na ng chill. Wala naman akong magagawa eh. Yung may magagawa ako, gagawin ko. Pag wala, okay. Yun ang maganda no? Maganda no? Ano yung maganda no? Yung maganda no? Ayun yung magandang mindset na parang if ever punong-puno ka na, mag-chill ka, no? Chill. Kasi mas mas makakaisip ka ng mga plano, mas makagawa ka ng mga bagay-bagay, kasi yung parang you're stuck in a limbo. Ganon, di ba? Past few days, medyo ganon. Oo nga. Nasa ganon ako tayo, di ba? So, parang okay, let's relax. Tapos, mag-record na tayo ng podcast. Pag-usapan natin ng mga bagay-bagay. Oo nga. May pinost ka sa threads. Hindi, actually, unahin ko muna ito yung sa TikTok. Sige. Bihira may nagko-comment sa TikTok page nito. Bihira. May sariling podcast channel, page, ano ba tawag doon? Account. Sa TikTok. Pati sa IG At Pero, pati sa Facebook pala. lahat meron. Pero ito kasing full episode nilalagay sa YouTube ko. So, yun. Meron to lahat sa TikTok, Facebook, IG. So, sa TikTok, may nag-comment. Oo. Nakakatuwa kasi, bihira may mag-comment doon, tsaka wala pang 100. No, yung followers. So, kaya guys, dagdagan nyo na, no, yung mga nakikinig dito, punta kayo sa Tara Podcast sa TikTok, i-click nyo yung follow kasi nandun yung mga short videos na if ever tinatamad kayo panoorin itong buong mahabang episode na to, yung mga pinaka-best ba or pinaka-entertaining siguro nilalagay namin doon. Yan. Kaya katulad dito, nag-comment siya doon sa ating yung 10th trip in Japan. So isipin mo, no, nakakasampu kami, no, na travel sa Japan, gravity. So ang comment niya lang ito, contractor kayo. Alam mo, naghihintay lang ako na may magsasabi niyan eh. Kasi syempre panay travel yung post natin eh. Kasi travel content creator nga kami, no? Alam nga naman i-post namin how to cook. Oo nga. So, yun, panay travel. So, parang naisip ko, one of these days, feeling ko may magko-comment sa atin yan. Oo nga eh. Kahit pabiro, or kahit hindi yung eksaktong sinabi niya na contractor kayo, parang pabiro na parang medyo titirahin or patungkol sa lifestyle natin na panay travel kasi. So, yun na nga, meron na nga. Nagbibiro naman daw siya. Joke lang yun. Nagjo-joke lang si Kuya. So, ayan, kasi ito yung topic, no? Actually, ayaw namin maging political about this topic, to be honest. But, kailangan natin kasi pag-usapan eh. Ayaw namin mamatay yung issue na ito dahil tayong lahat ang dito eh, parang nadadamay or tayo lahat tayo yung parang sacrificial love ng mga nangyayari sa Pilipinas. Bigat sacrificial love. Specifically yun, yung issue sa... Sorry, yung sacrificial lamb, sino yun? Tayong mga Pilipino. Actually, lahat ng Pilipino lahat lang. Ng Pilipino. Sige na, lahat mo na. Okay. Oo, lahat. Di ba, maliban lang doon sa mga kurakot dyan, sa mga nakaupo, or usually nakaupo naman yung kurakot eh, no? Kaya gano'n. Or yung mga, ang tawag doon, yung kasabwat nila. Yun, maliban sa kanila, mga visit sila. So yun, kaya nagkakaroon ng mga joke na ganito kapag nag-reflex ka, hindi ba nag-reflex or nag-share ka ng mga experience mo na, for example, sa amin, travel, talagang hindi maiiwasan, no?
no, na may magsasabi talaga ng ganyan. Actually, kaya naging trending niya sa mga fellow travel content creators natin na nagsasabi na yung pinaghirapan natin, itong pera na ito, na i-flex lang natin dahil hindi tayo nagnakaw sa hard-earned money. yung mga ganon. So, talagang maintindihan natin na kailangan natin sabihin yung kasi nga yung ibang mga influencers or mga public figures na yung nga gumagala nga sila pero gamit naman yung pinangbabayad ko sa tax, nakakabwisit. Sobrang hindi lang basta share Ano pa yung kanila luxurious lifestyle. Yung tipong parang hindi talaga afford ng normal na tao. Baka sabihin kasi nila, kayo din naman, ako sumpong Japan na kayo, di rin afford yung normal na tao yan, guys. Kung titignan nyo yung budget namin sa mga trip namin, hindi po kami yung parang mga amanpulo style, yung one night, 100,000. Actually, doon sa podcast ng Cool Pals, naku, sana nakikinig kayo o marinig nyo to. Tandaan ko na sinabi ni Muman Reyes na mayaman ka, depende sa stay mo sa travel Sa length of stay. Yun. Okay. Natatanda mo yun? Na parang doon niya binabase, nakaka 21, 28 days tayo. Kaya medyo debunk natin yun. Tapos nung sinabi niya na parang ang nagagastos niya per day, parang 100,000, ganon. Yes, family of 4 yata sila or something, basta pamilya sila. Pero sobra-sobra na yun sa atin Parang yung 28 days namin, parang mga 150. Mga ganun, no? 200. So, 2 days nila. Di ba? Kasi sabi niya 100,000 per day nagagastos sila. So, sa atin, pag kinonvert yun, although dalawa lang kasi tayo. Pero kapag kinonvert sa atin, pang 28 days na natin nagala yun. Yes. Naintindihan ko na medyo malaki din yun. But yun, pinaghirapan din namin yun. At yung kumikita din kami sa pinaggagawa namin. So, kumbaga, hindi lang siya travel Kumbaga, yan, nakikita niyo mga codes dyan. San. Dito ba? Dito. Ayan, kung saan man dyan. Is kumikita kami doon. So, kumbaga, kailangan namin mag-travel for us to share yung experience sa inyo na hopefully yung mga nabook namin na tours, na accommodations, tapos magamit yung mga code na yan, kikita din kami. Kumbaga, hindi lang dahil nagwawaldas lang kami ng pera. Kumbaga, it is our investment and livelihood. Investment sa sarili. Kasi, paano kami mag-share sa inyo experience kung wala naman kami experience, diba? Paano kami mag-share ng mga codes na ito na hindi namin talaga na-experience sa inyo? Kumbaga, para naman kami nandadaya niyan, diba? Pangit naman kung mandaraya ka sa mga ganyan, di ba? Pangit naman kung naturingan kang travel content creator pero hindi ka nagta-travel, di ba? So parang ganun kami. Iniikot lang namin yung kinikita going back to our travel tapos para makapag-share, makapagbigay ng tips, experience dito sa channels. Ganon, umiikot siya. Parang tama ka, investment and livelihood siya. So, balik tayo dun. Sana. Unlike nga din sa kanila, din sa mga nag-flex na mga luxury lifestyle, alam mo na, hindi siya yung parang for livelihood Kumbaga, flex talaga siya Kahit sabihin mong, nagpapagamit sila ng code nila, which is I highly doubt. Hindi mo mababawi yun, guys. Isipin mo sino magbubook ng 100,000 na hotel or 100,000 na sabihan natin na tour sa isang araw, di ba? Meron. Yung mayayaman. Yung mayayaman, di ba? Pero yung, kumbaga, gagamitin yung code, di ba? Wala namang code na yung mga yun kasi nga sobrang limpak-limpak yung pera nila. Diba? Na ang kinakainis nga ng taong bayan is questionable saan galing. Yun talaga yung saan galing. Tapos, makikita mo pa sa news na habang bumabaha, pinag-uusapan nila na yung mga budget na para matigilan sana yung pagbaha ay nasa kanila, no? Kumbaga talagang nakakagalit. Actually, true. Yung mga nakikita ko mga content creators na even travel content creators na nakikita ko, hindi naman nagpo-post ang political, napapapolitical na din kasi. Or kahit hindi naman political na wala naman silang binanggit na kung sinong politiko or whatsoever. Katulad din natin mag-post. Pero hindi na mapigilan mag-rant sa social media kasi nga parang sumasabog na yung galit, yung damdamin. So, mapapa-out ka talaga sa social media. Ikaw correct ko lang yung sinabi ko sa'yo. When I said political, ibig sabihin ko doon hindi may kulay It's all about it's all about yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kasi yung pangit nun guys, no, yung parang may kulay-kulay yan, no? Ano yan? Crayons? Di ba? Rainbow. Oo nga. Pinag-uusapan lang kasi natin dito, nalugi tayo as a whole guys. Hindi
Hindi yung kung sinong kulay or sinusuportahan nyo. Oo. As a whole, nation, guys. Lahat tayo dito is lugi. Kumbaga maging mapagmasid ka lang Be neutral, tapos tingnan mo lahat ng points kung nakikinig kayo ng mga hearing, kung nakikita kayo sa news. Huwag niyo agad paniwalaan. Even pag may nakita kayong vlogger na nagsabi ng ganito, huwag niyo muna agad paniwalaan. No? Pagganahin muna natin yung utak natin. Kumbaga, ang tawag Neutral doon, nga. be neutral lang, tapos saka natin himayin, mapagkakatiwalaan ba tong tao na to, nagsasabi ba siya ng totoo. Kaya natutuwa ako doon nung narinig ko yung mga hearing pati yung mga news. Sana lahat mag-wave ng bank secrecy law, yung mga ganon. Kasi parang for example, tayo, kuwari, kumbaga, nakasuhan ako, tapos kine-question credibility ko. Okay lang ako nung mag-sign ng mga ganong wave. Tingnan nyo yung bank accounts ko, yung mga message dito, di ba? Wala kayong makikitang bold dito. Kumbaga, okay lang kasi nga, alam mo, wala kang tinatago. Kaya nakakatuwa yung mga ganon. Tapos, yung ayun, siguro consider nyo sa mga ganon. Then, talaga may pagmasid. Wag yung parang, porket may sinusuportahan ka, naka-steady ka na, nakakainis dahil, sabi natin, manalo na naman ang mga corrupt, manalo na naman yung mga kasamaan, 'di ba? Yung kadiliman na yan. Kadiliman o kasamaan. Yun. Sabi natin, maghari na naman sila. Hindi naman sila magbabayad ng tax mo Tayo pa din. Tapos baka dagdagan pa nila yan. Tapos baka hindi natin makuha yung benepisyo. 'Di ba? Way before pa, no? Sobrang tagal na alam natin na parang ganoon na yung gobyerno Ang pangit man sabihin wala akong sinasabing specific na government hanggang sa sabi natin, pinanganak ako. Baka hindi pa tayo pinapanganak. May corruption na. Yun nga kumbaga, ang hirap niyang tibagin na, di ba? Kaya natatawa ako doon sa may isang contractor na nagsabi, ngayon lang daw nagkaroon ng mga ganon. Hindi ako naniniwala sa ganon kasi as a civil engineer, alam ko yan, no? Meron talagang lagay-lagay. Hindi ako contractor baka sabihin, ay contractor ka pala. Hindi pa ako contractor. Engineer talaga. Civil engineer ako, nakapagtans ako sa iba't ibang mga contractor na may mga nagtatrabaho din sa, contractor din sila ng DPWH sa isang lugar. Ayoko na sabihin, baka ungkatin Kumbaga alam ko yan, no? Kukwento nila sa akin, yung hinagpis nila nung nagtatrabaho pa ako sa isang company. So ngayon, nung lumalabas siya, hindi na ako nagulat Diba? Kaya, alam mong gano'n na yung kalakaran, no? Dati pa. Kaya, nakakalungkot. Nakakagigil. Kaya dapat ang I-push ba? Panungkahi? Paano? Ipanungkala? Ayun, ang galing. Ba? Hindi ko rin sure. Basta mga ganon. Ay, sa Tagalog. Tax break. Dami ko nakikita niyan sa threads. Tax break naman dyan. Kasi alam mo, as freelancers malapit na tayo yung nagpo-file ng taxes natin. Ako. Ikaw lang. Bilis to no? Ikaw nagpo-file ng tax natin. Okay na. Tapos parating na naman ang quarter 3 para magbayad ng tax. Alam mo yun, parang ang sakit-sakit sa loob magbayad na ganito yung issue sa paligid. Na may may mga anomalya at ang ating tax ay napupunta sa mga hindi dapat mapunta. Oo nga. Na dapat mapunta sa mga ganitong projects, ganyan-ganyan, ay hindi nakakarating. Or portion lamang. Kasi nga, malaking portion of that is, di natin alam kung saan napupunta. Ayoko talagang magbanggit. Ayoko maging political masyado. Pero guys, if you are watching the hearing, if you are on social media, alam nyo kung ano nangyayari sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas. Alam mo ba, pati sa Nepal, sa Indonesia, ang daming may mga rally-rally. At nagkakagulo ang paligid kasi mostly doon sa mga nabanggit kong bansa is because of corruption daw, di ba? Hindi pa natin sinasama yung issues ng iba pang bansa, like sa immigration naman, iba naman yan. Yung mga immigrants ayaw nila. Iba pa yan, ibang issue pa yan. Pero to cut the story short, ang dami nangyari talaga sa paligid. Kaya nga nakakalungkot. Dito muna tayo sa Pilipinas Sobrang nakakalungkot kasi itong issue na to, para siyang open secret Alam naman natin may corruption Sinong maniwala ako, di yung alam na walang lagayan yung mga yan or something, di ba? Kaya nga may mga mayors na acting in good governance na talagang
pinupush nila, no, na maging transparent, maging maganda ang kanilang syudad, 'di ba? Sana talaga totoo 'yun, 'di ba? Kasi ang hirap kasi na, for example, alam niyo to na yung mga kapit-kapit, 'di ba? Usually, ayun nangyari Kapit system. ayun nangyari doon sa DPWH na parang may kilala din ako. Siyempre civil engineer, may makakilala din ako civil engineer, magkakaklase kami dati, meron napupunta diyan, 'di ba? So parang nasasabi nga na yung recruitment, yung first tawag doon employee ba yun? Re-recommend? Hindi. Yung mag-a-apply ka ng trabaho sa DPWH. Oo. Usually, di ba, may magpapaskill sila for employment. Ganun. Minsan, lang daw yun eh. For show? Yun, for show. Ang galing mo. Talaga? So, paano? Makakapasok ka lang through parang referral ni ganito o tao ni ganito to. Ayan, kamag-anak. Apparently, ganun. So, usually, pag naging ganun, parang na talaga, parang you are run, no? Itong government natin is run, pati yung mga branches, DPWH pa lang to parang run na siya ng parang hindi na siya government, para na siyang business. Yun nga I was about to say, kung yung logic na yan or yung nangyari na yan, apparently, ilagay mo sa private sector, sa mga businesses, may ganun din eh. Parang, pinasok ko lang kasi kamag-anak nga, ganyan. Kahit sa private business yun, para sa akin, bound to fail. Lalo na pag hindi kayo lumalabas outside your family or outside your circle na fair kayo kumukuha ng ibang tao outside. Tapos kayo lang ang nandun sa business. Parang ang nire-recruit nyo is hindi galing sa dahil magaling to, hindi dahil sa skilled to. Yes. Nire-recruit nyo na lang sila dahil kamag-anak or dahil friends or may utang na loob ako dito so ipasok ko siya sa office, sa private pa lang pinag-uusapan na. Parang ganun din yun eh. So ano nangyayari? Di bound to fail nga. It is bound to fail talaga. Yung napanood natin na Korean series, yung Beyond the Bar. Parang ganun din yun eh. Yung parang ang plot doon is nilinis nila yung company. Yung law firm? Yung law firm kasi nga parang ganun nangyayari, kakilala. Ang mga clients na naipapasok nila is mga kakilala na lang. Wala nang skills. So it is bound to fail ang hindi lang ang private sector or yung business, even the government, kung ganun. Pag ganun ang ginawa. Diba? So kumbaga hindi na dahil sa kagalingan, dahil sikat siya, dahil kilala. Anak ni idol. Kumbaga naging panatiko ka na. Kumbaga, kahit anong gawin yan, sinasamba mo na kahit na mali. Is pagtatanggol mong tama siya. So wala na. Bilang government ang parang is bound to fail eh. The country itself. Exactly. 'Di ba? Kaya siguro, yun nangyari nga sa Nepal. Pumunta na tayo sa Nepal Kasi nga ito, sasabihin ko lang sa ito yung Nepal, 'di ba? Kung nakita mo yung mga videos, is agency-led revolution Yes. Na parang similar dito, may mga luxurious lifestyle yung mga nila, ganon, tapos nagwala talaga sila kasi parang sinensor din sila eh. Parang tinanggal yata yung access sa social media. Doon sila sumabog. Pero ang main reason talaga ba't daw sila nag-revolution is because of yung corruption nga rin. Nakikita din nila sa social media yung mga anak ng corrupt officials di umano na ganun nga yung lifestyle na similar sa Pilipinas ngayon sa atin. Lalaitan ko lang guys magbibiro lang ako, magjo-joke lang ako Disclaimer. Baka seryoso kasi minsan nami-misunderstood ang mga sarcasm ko no? Ito, joke to joke guys sa may Nepal, no? 'Di ba kaya siya nag-led ng revolution? Pinigil kasi internet. 'Di ba yun? Kaya tayo mga Pilipino, pag tinigil din ang internet, alam na, no? Magwawala tayo. May pattern. 'Di ba? Kasi nga, makikita mo pala sa social media is yung tao na parang alam mo yun, gusto niya agad sabihin gusto niyang sabihin agad, no? Mga commenters. Keyboard warriors. Diba? Sipin mo, tanggalin mo ng karapatan yun. Magwawala sila. No? Kakatihin yung ganito nila. Hindi mga comment kay idol. Joke lang. Pero nakakatakot siya. Wag naman yun. Ayoko mangyari dito sa Pilipinas yun. Wag. Kasi kahit
ano mangyari, parang hindi talaga pro-violence eh. Ako ngayon siguro dati mga-college ako, nanggigigil din ako talaga. Gusto ko talaga ibatuan ng sila yung mga yan eh. PUPians kami. Okay? Gigil na gigil kami. Nagsusunog ng mga Silya. upuan, Oo. Kumbaga, talagang gigil din ako. Parang dati gusto kong batuhin ng sila yung mga korap na yan. Pero ngayon, pag inisip mong maigi, hindi na siya solusyon eh. Yeah. Kumbaga, ang solusyon pa rin talaga is ito, yung ginagawang investigation. Alam ko, there's a minimal chance na naman, no, na mag-succeed to. Baka mapunta na naman yan sa ang papatawan lang ng kasalanan, yung mga, sasabihin ko na, yung mga contractor lang. Tapos walang officials sa Possible. Kasi nangyayari na yan before eh. Fall guy lang. Puro fall guy lang, no, hindi yung mastermind. Nakakainis yun. Pero sana itong bagong generation natin ng dito civil servants is baguhin na yun. Banggain ang dapat banggain, 'di ba? Sana wala nang santuhin porket kaibigan, porket kasama sa trabaho. Pero wag mapupunta sa violence talaga. Yun as much as possible. Kasi masisira din yung bayan eh. Oo, isipin yun talaga. Sunog na yung mga dun sa Nepal mga buildings. Yung nga parang ang pangit din eh. Parang if ever mangyari dito sa Pilipinas yan, anarchy yun eh. To be honest, that's what is called eh. Anarchy is an absence of government na eh. Nagkakagulo na eh. 'Di ba? So nag-anarchy na eh. Mabuti sana kung parang parang Nepal doon, parang nung nag-loot sila, niloot nila yun eh. Pati sa Bali, ganun din nangyari. Niloot nila yung mga bahay ng mga congressman, blah, blah, blah. Kung sa atin mangyayari yun, baka gawin, yung iba, hindi ko sinasabing lahat, baka yung iba sumama lang for that reason eh. For looting. Hindi na dun sa totoong reason bakit on the first place is nagginawa yun. Oo. Baka na lang, no? Mag-crime na lang. Ayun nga, crime na lang. Nakakatakot. Diba? Kumbaga, possibility yun nga. So, kesa mapunta doon, sana wala na lang violence. Kaya parang warning sign sa mga nakatayo na wag na kayong garapal, wag na kayong gahaman. Kasi wag na natin papuntahin sa Nepal. Yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia. Yeah. Tapos, medyo scary lang din. Hindi rin natin sure kung may mangyayari nga ba. Yung nga eh. Sa mga hearing na to, sa mga ganyan. Tapos, yung pinaka-worst pa, yung recently lang So, upon recording of this video, parang may namatay yung Charlie Kirk. Diba? Isipin mo yun na parang, marami kasi yung views niya, maraming against eh. Oo. Kumbaga, kahit ako di ako pro sa kanya. Kumbaga marami nung titignan ko yung mga views niya sa buhay, may mga hindi rin ako approve. Pero it doesn't mean, guys, na pag yung tao ay hindi approve sa paniniwala mo, you can kill them. True. Diba? Kumbaga, yun, just like what happening dito sa Pilipinas, hindi porket, hindi pro sa kulay mo. So, automatically, counter kulay na siya. Hindi, mali mo. Mahirap dito. Parang kasing parang ayaw ng karamihan ng dito, gray area eh. Gusto nila it's either you're black or you're white. Yun nga eh. Walang gitna. Kapag gumitna ka, sinasa black, iisipin white ka. Si white naman, pag nasa gitna ka, isipin black ka. Diba? Di kita kakampi, equals kaaway kita. Kumbaga. Di ba pwedeng nga sa gitna? Di ba pwedeng nasa above tayo? Di ba pwedeng kumbaga, ang gusto lang ng mga taong yun is for the good of all, hindi yung for the good of one side. Di ba? Yeah. Hindi siya, tandaan nyo yan guys ayan, mga Taranyans, matatalino to eh. Alam niyo na to, mga Taranyans, di ba? Hindi porket na ang tao ay nagdi-disagree sa inyo, is agree siya sa kinakalaban nyo. Okay? Baka lang, pwede siya mag-disagree sa'yo, pwede siya mag-disagree sa kinakalaban niya. Kasi nakikita niya yung side na mas okay sa both sides. Or nakikitaan niya parehas kayo ng points ng points, pero hindi lahat. Okay? Pwedeng for example, na tama ka on this side, mali ka on that side, yung kabila naman, tama on that side, at mali on that side. That what's create a good society. Kaya nga may mga may mga majority, minority, yung mga senado na yan, senado. Parang parang pagkain lang sa pagkain hindi ko alam. Parang menudo. Sa Senate or sa Congress, 'di ba?
parang may pro and against. Kahit na lahat sila mostly most. Ay, pro. Mostly most. Litong-lito na siya. Di ba? Mostly pro. Okay. Oo, kahit nasabi natin lahat mostly pro, kailangan pa rin na may mag-a-against para pag-isipan talaga yung mga bagay na dapat pag-isipan. Ganun po dapat ang buhay, hindi yung parang di kakampi sa amin, kalabang ka. Kalaban ka Hindi laging ganun, guys. Nako, lawakan yung isip nyo. Dahil Taranyans ka, alam ko malawak ang isip mo. Hopefully, no, lahat ng magiging Taranyans at yung current Taranyans, magets yung ganong natin, pananaw sa buhay. Oo. Ano kasi kami, guys, parang paano ba sasabihin? Ayoko naman sabihin sobrang galing namin. Hindi kami magaling, pero kami, hindi kami Panatiko. Oo, hindi nagiging fanatic ng anything, kahit nga sa mga palabas or sa artista, sa mga K-pop, wala talaga kaming ina-idolize. Wala. It's parang, okay, I like this idea, I like this person, pero hindi to the point na natin siya, gagawing God. Oo, gagawing idol. Yung tipong lahat ng sabihin niya, papaniwalaan mo. Hindi. Yuck. Dapat we check other other areas, other ideas, lahat. Wag lang isa lang. Kasi parang mas lalawak pa yung pag-iisip. Oh, sige, In short, hindi tayo kulto. Oo, yun. Sige, lang mas yun. maganda yun. Binabilis na lang niya. Hindi tayo kulto. Hindi kami kulto. Kumbaga, we decided to open our minds talaga. Kumbaga, hindi kami parang stick na porket ito yung norms. Oo. Lalo na ako. Dati nung bata ako, talagang tinatanong ko, bakit? Bakit kailangan yan? Di ba? Mapagtanong, mapanuri. Oo. Ano ba tawag doon? Curious. Alam mo yung pinaka-ayokong sagot? Nakasanayan na. Kasi nakasanayan na. Yun ang pinaka-ayokong sagot. Di ba? Yung kasi parang sinasabi mo, wala lang reason. Di ba? Ano yun? Hindi ka naman robot. Di ba? Ang susunod na sagot doon. Nakasanayan na. Tapos sasabihin mo pa rin, tatanungin mo pa rin na makulit kang bata. Bakit nga? Wala namang, tas ito yung susunod na sagot doon. Wala namang mawawala sa'yo if susundin mo. Ganun sila. Yun yung kasunod doon na para ma-convince kang gawin mo na lang, huwag ka na magtanong, sumunod ka na lang. Akala ko papaluin ka. Pwede rin. Wala ka nga Pwede rin kung bata. Oo. Pero pag matanda ka na, ganun ka pa rin. Ang susunod na argument nila, wala namang mawawala, sundin mo na lang. Actually, applicable yon in some points. Pwede rin naman nga. Oo. Pero do sa mga points na may mawawala naman talaga sa'yo, like dignidad mo, like respeto ng tao sa'yo, oras mo, yung mga ganong facto nakakalimutan nila yon. Putik yan. Mag-isip ka naman, di ba? Huwag kang basta umuo sa ganon. Oo. Please naman, di ba? It's time to think. Yeah, let's kumbaga, gusto namin din i-record to talaga. Dahil to have a point, to have kumbaga, ayaw namin sa corruption. Yun talaga yung gusto namin talagang i-share din na please lang, wag tong issue na to na mawala lang katulad ng iba. Diba? Hindi natin ginawang episode. It's still an adulting episode kasi nga pasok pa rin sa topic or sa podcast. Yes. Pasok pa rin sa lalong-lalo na pasok sa current events and issues. So, parang since meron tayong ganitong platform, why not pag-usapan? Not too political, not too parang mang-away or offend anyone, just to give points na feeling ko yung makakabuti na points, like sana kahit naman sino makaka-relate dito, sana wala ng corruption, sana ma-resolve yung kung ano man yung iniimbestigahan nila ngayon sa hearings, kung saan dyan sa atin, tsaka yung mga sa iba pang bansa na nangyayari. Lahat tayo feeling ko gusto naman maayos yun eh. Oo, kasi kung lahat yan maayos, guys, parang di lang mapapadali ang buhay mo, mas mapapaganda pa eh. Yeah. Diba? Kasi one factor lang yung sikap eh. Nagsumikap ka, one factor lang yon. The second factor is how good is the government, the country that you're living in, para magkaroon ka ng... Society, oo nga.
more opportunity. Kasali siya sa factors to consider. Hindi lang basta sipag or hindi lang basta kasi nandito tayo nandito ka isa kang Pinoy. So, hindi, kumbaga, minimin mo is hindi enough na sikap lang and sipag lang. Dapat may help ng society din. Yes, and government. Kasi so, parang ganito lang yan Yung sipag mo dito, for example, ang sipag mo is mga 20 sa Pilipinas. Tapos, ang sipag mong 20 sa Japan is mas times 3 ang makukuha mong result. Diba? Dahil yon sa society and sa government. Gets. Kumbaga, sana gets nila. Sana nagigets yun. Kumbaga, for example, gawin natin pera. Yung sipag mong 20, pwede 20, sorry, 20%? Sabi na 20% na lang. Yung 20% mong sipag, kumbaga 80% kang hayahay kasi tamad ka. Tamad. Kunyari lang. Kunyari lang. Yung 20% mong sipag is kumikita ka ng 18,000. Yung 20% na sipag mo sa ibang bansa, pwede kang kumita ng, sabihin natin, 54,000. Kung walang korupsyon, kung yung nasa paligid mo ay lahat Taranyans. Ang ganda, nagets ko. Mas maganda explanation mo na yun. Mas maiintindihan ng mas maraming tao. Kasi mas maganda nga may numbers pag in-explain. Ang galing Kahit ako nagets ko diba? Ganon. Kaya dapat huwag tayong tumigil sa pag-check ng mga ganito. Yung mga current events. Kasi damay tayo lahat dito. Alam ko dati pa nangyayari yan. Pero nung nakita ko tagay 200 million yata yun, 300 million sa isang table. Nakakagigil yun, guys. Kung di pa kayo nanggigigil doon, tingnan nyo, pag bumili kayo ng Starbucks, may VAT doon. 12% VAT. Kahit anong bilhin nyo na lang, may tax. Di lang yun. Yan. Pag yung salary mo, pag nakita mo yung tax mo, 3,000, manggigil ka. Isipin mo yung 3,000 na yun in 12 months. Kabilang per month Pambili mo na ng iPhone na bago yun Speaking of iPhone, current event may iPhone daw. Diba? Pero wala tayong pake. Wala tayong pake. Lahat ng current events, nabanggit ko na ba lahat? Galing ko mag-wait, di ba? Speaking of iPhone, guys, first day lang na Android. Hindi pa kami nag-iPhone ever. Tsaka bumibili lang kami pagka yung bumabagal na talaga yung phone, mas pasira na, ganyan. Napunta doon teka, yun? May gusto kong point pa doon sa sinabi mo yun. Nakalimutan ko. Yung point mo? Wala na. Nakalimutan ko na yung point ko. May dumaan kasing sasakyan yung ingay. Okay, punta na tayo sa kanina pa tayo bad vibes ng medyo masalimuot na mga current events. So, punta na lang tayo sa comment of the day. Yay! Wee! Alam mo yung comment of the day? Wala kinalaman sa sa topic ngayon. Siguro mga 2 or 3 people, nag-comment lang naman sila na waiting for your next vlog or your part 2 ng Hokkaido vlog, which is napalabas na last Friday. So, yun na yung part 2. And yung part 3 this coming Friday. Kaya, thank you kung nag-aabang kayo ng vlogs namin. So, ang latest nga na vlogs ay Panay Hokkaido. So, nasa, part 2 tas part 3 na nga. Di ko alam ilang parts Pero nakakatuwa kasi kahit papano may pailan-ilan na nag-aabang. Yung isa doon, pupunta siya next week. Kaya, abangers talaga siya ng pwedeng makuha sigurong tips doon sa naging trip natin last week. So, yun. Kaya nakakatuwa. Thank you for your comments. Kaya guys, Taranyans, comment pa kayo dito sa podcast episode or sa vlogs or kahit saang reels namin sa social media. Baka ma-feature namin. And baka makuha pa namin ng idea to make it the topic for the next episode. Kaya mag-comment lang kayo. At don't forget, syempre, mag-subscribe kayo sa vlogs niya and sa Spotify and dito sa lahat ng channels ng Tara Podcast, guys. At gamitin yung mga code namin. Okay? Yun lang. Thank you for watching. See you again next time. Bye! Bye!